So, getting a square root of a number by using anti-logarithm and logarithmic tables. So, ito pala yung old-fashioned way. So, nakakita ko, no, ang pinakamagaling dito. Kung alam natin ang square root is raised to 1/2, yung value sa table, kung square root, i-divide lang natin sa 2. And then, kung yung cube root naman, kung ano yung nasa table, i-divide natin sa 3. Okay? Para makuha natin yung square root at saka cube root. Ganun lang siya kadali. Pinahirapan ko pa. So, ito is pagkuha ng cube root at saka, pagkuha ng square root. Okay? Pagkuha ng square root using anti-logarithm tables. O yung sinasabi nilang base of 10 tables. Kaya pala, eto dapat ako magpasalamat dahil ako estudyante nung naimbento na yung scientific calculator. Kasi pipindutin mo na lang sa calculator. Whereas ito, titignan mo pa yung values. Samantalang sa calculator, nandun na. Pipindutin mo na lang. Pag press mo yung equals, nandun na yung sagot. So, mas madali buhay natin. Pero, ito yun. Alam mo, wala tayong calculator na dala at meron tayong logarithmic table, so anti-logarithm table, by table, makukuha natin yung answer. Diba? So, yun lang yun. Approximate lang naman yan. Puro approximation lang naman. Yung nakita nating video is approximation. Pero ang ganda. Nakakatuwa. May alam akong bagong method. Ay, thank you, Matt. At least, hindi na ako nasisiraan ng loob. Halimbawang wala akong dala. Siguro, kailangan ko lang maghanap ng logarithmic tables. Kung may anti-log tables, no, meron talagang pinakahuli dyan yung manual. O yung linear approximation ang gagamitin natin para maganayos. So, at least may bago tayong natutunan. So, yun lang po.